Welcome to Cariga Park. Dito matatagpuan ito sa may Batangas. Malayo-layo yung ating narating, kaya nakarating tayo dito sa may Cariga Park. Ayan yung simbahan nila, guys. May tatlong simbahan to dito sa loob ng Cariga Park. At ito mga guys, papasukin natin yung park nila. Tingnan natin kung anong mayroon dito. First time pa lang kasing nakarating dito mga guys. At ito ikot-ikot talaga yung mata natin dahil ang ganda ng view. May mga puno pa ng mga prutas dito. May buko. Ay, ang dami dito mga prutas pala sa loob. Talagang ginawa pala to, talagang park na to. Friendly talaga sa mga eco park pala to talaga guys. At yan dyan, yung mga bricks na yan, yung taas pala niyan, simbahan yan mga guys. May simbahan dyan sa taas na, yung simbahan talaga nila ditong malaki. At ito na nga, makikita natin yung mga kabundukan, kulay green pa talaga ang ating nakikita. Kulay green ang paligid at ang ganda sa paningin natin. Tanaw natin yung mga kabundukan dito at saka yung mga taniman ng mga taga rito siguro. Nakikita natin dyan pag sumilip tayo dyan sa park. At ito nga pala mga guys, mag-proceed tayo doon sa unahan. Ayan, may mga upuan din dito kung gustong mag party o kumain ng mga baon ng mga pumapasok dito. Pwede naman kumain. Ayan, mayroon silang mga dito, waiting shed na pwede kang sumilong. At ayan na nga, sa aming paglilibot, ikot-ikot talaga kami dito hanggang sa makita namin kung anong mayroon dito sa loob. At ito na nga, nakuryoso na naman si Aling Joy. Pinuntahan na naman niya yung kakaiba sa kanyang paningin. Umakyat ako dito sa hagdanan. At ito, ang ganda. Ang ganda ng nakikita ko. Dahil mayroon ditong falls. Artificial falls. Pero ang ganda, ang linis. Sabi ni Mister, wala ba daw isda? Baka nagtatago nga lang yung isda. At ito na naman, doon na naman tayo sa unahan. Matatanaw natin yung mga magagandang tanim nila dito sa loob. May mga puno na, mga prutas siguro to, kakaibang mga puno, may mga bulaklak. At ayan na mga guys, sige, tuloy-tuloy pala ng ating lakad doon sa unahan. Ang laki ng park na to guys, talagang iikuti natin to. Kung meron na naman akong nakikita na magandang tanawin. Hey, aliw na naman si Kuya Jun. Ano na namang tinitingnan mo dyan? Agoy. Ito yung pangalan ng park na to, Cariga Park. Ayan, tuwang-tuwa tayo dito at mayroon na namang hagdanan at may tulay pa. Ang ilalim ng tulay na to mga guys ay may maraming mga isda na mga matataba. Ang mga isda na koi. Diba inaalagaan talaga yung mga isda na yan at pampaganda naman talaga sa tingin ng mga taon yan kung mayroong mga isdang naglangoy-langoy. Ikot-ikot lang tong tulay na to hanggang sa makita mo lahat ng mga pispan dito na ang laman ng isda ay koi. Sige, ikot-ikot tayo dito mga guys. Samahan nyo akong mag-ikot-ikot. Titingnan natin yung mga matatabang koi. Ang lalaki ng mga koi dito mga guys. Ipakita ko sa inyo ang tataba ng mga koi. Ang sarap gawing sweet and sour. Pero hindi ko alam kung nakakain ba talaga yung koi kasi sobrang taba talaga nila ang tataba ng mga koi dito. Itong tulay na to, ang ilalim nito ay mga pispa na ang laman ay koi. Puntahan natin yung iba pang dito. Iikot-ikutin lang natin to. Ayan nakikita nyo naman yan mga guys. Pispa nyo na sa ilalim. Ang daming isda dyan sa ilalim. Makikita mo lang ang tataba pa ng mga isda. Papakita ko sa inyo kung gaano kataba yung mga isda dito. Alagang-alaga siguro nila dahil siyempre malamig ang lugar dahil malamig puno. Ayan yung mga koi
Natutulog sila dahil tanghali daw, oras ng pahinga. Tulog ang mga isda. Ang tataba ng mga isda na yan, at yung nag-iisa na yun ay flower horn. Flower horn na kulay dilaw. Kulay, ano ba, orange o dilaw. Ganun ang kulay niya. Kakulay din ng koi, kaya siguro hindi sila nag-aaway. Kasi magkamukha lang sila. Pero, flower horn yung isa dyan. Ayan ang koi na yan. Ang daming koi dito talaga, guys. Alam mo ba, kung makikita ko talaga yung mga koi sa mga alaga na koi dito sa mga pispa na yan, ay tuwang-tuwa talaga ang mata ko. Ayan kulay green ang kapaligiran. Maraming prutas dito. Ang ganda ng pagkagawa ng park na to dahil pwede ka pang mamasyal dito sa ilalim ng, wala kang mararamdamang init dahil puro nga mga puno. Ayan yung hagdanan na yan. Inikot-ikot lang namin yan. Kasi ang mga isda ang tinitingnan namin dyan. Ang daming koi. Ayan tulog na naman yung koi na yan. Sa kabilang pispa na naman. Ang lalaki ng mga koi. Grabe. Sobra nilang laki, mga guys. Sarap talaga lutuin. Kung alam nyo lang kung kinakain ba talaga yan. Pero sa iba siguro, kung bakit hindi pwede, dahil isda din naman yan, kinakain din siguro yan. Pero dahil alaga, syempre hindi nila kakainin yan. Dahil maganda sa paningin talaga ng mga nagpupunta dito yung mga isda na yan. At ayan na nga mga guys, mag-proceed naman tayo dun sa unahan. Pasyalan na naman natin yung kabilang banda. Kung anong mayroon na naman dito. Siyempre hindi pa natin alam to. Mayroon pa rin doon. Makikita mong parang may mga isda na namang magaganda doon. Lapitan natin kung anong mayroon doon. Dahil alam mo na, si Curiosity. Ayan na naman. Si Aling Joy naman pumupunta na naman doon sa may busay. Yung busay nila guys, ang cute. Tapos may isda na naman dito. Kaso lang hindi na siya koi, kundi mga tilapia. Ang daming tilapia dito mga guys. Tingnan mo naman si Kuya John. Mamimingwit pa ata to ng tilapia. Kuya John, huwag mong ubusin. Baka mamaya hindi na tayo makalabas dito. Dahil bawal naman talaga manguha dyan. Dahil hindi naman natin pagmamay-ari yan. At sa kabilang banda, may tulay pa dito na grabe, nakakatuwa. Dahil yung tulay na to ay gumagalaw-galaw habang inaapakan mo para kang dinuduyan. Kaya sabi ko parang nakakatakot siya. Pero nag-i-enjoy din ako sa paglalakad ko dyan. Doon naman to sa kabilang banda. Tumawid din kami doon. At dito na nga, ang mas maganda pa pala dito. Dahil gano'n na nga. Ito palang mga hagdanan na to ay papunta to doon sa may isa pang simbahan nila. May simbahan dito mga guys, pero bago ka